hindi naman sa nilalahat natin, pero Parang ganun may mga politika pa rin, no, sa Yes po. sa eskwelahan. So imbis na nakatuto ka na lang sa pag-develop ng mga bata, Pinoproblema mo pa yung sinasabi ng kasamahan mo. naglalaro ka pa ng Yes. politics, Oo. di ba? Dagdag pa sa isipin mo yung sila. Yun nga sinasabi nila, it becomes a toxic environment pag gano'n na. Yes. Kaya magbago na kayo. Oo. Sino? Mabago na kayo. Sino kayo? Meron talaga kami. May kilala ako. May ramdam na ramdam pa rin. Ah. Petik sa tawanan, kape at kwentuhan. Simula na ang kulitan. Chest mic. Chest. Okay lang. Nakamute ka muna pagka Yan. West. Alright. Mic check. May codex tayo ngayon. Paganohin mo pa ako Rage. 14. Pagka-translatein mo pa ako Pwede mo namang English. Baliktad ang dila ako dyan. Welcome to Petox! Petik sa tawanan. Kape at kwentuhan. Episode 14. Ako nga pala si Rage. Ito naman si Bok. At ako naman po si Cavs. Oh, yun. Yan. Yes, Alright. Good day sa ating mga viewers ng Petox. Welcome to our 14th episode. 14th episode. Yan. Kalahin mo, yun naka-14. Grabe, 14 na. Ang bilis ng panahon. Naka-14. Parang kailan lang. Kumusta kayo? Okay lang. Matagal-tagal din tayong hindi nag-recording. Nainip na ako, chat na ako. Schedule na ba? I had an opportunity pala to attend one of the workshops ni Oo. Kiko Man Films or ni Direk Kiko. Kiko Man Films Production. Napaka-traumatizing na experience. Nakita ko nga si Rage Yung Na-traumatize ako. nandun sa gilid nila sa sulok nakaupo. Alam mo, nanonood lang ako Nanonood lang ako noon. I was also shooting for my vlog which will be out very soon about that workshop. Napayak ako, Bo. Napayak ako sa... Nakita ko nga din sa Oo. Iyak ako ng iyak. Hindi naman ako kasali. Ito Saka si ating, Rage. Si Rage, tanongin natin. Kamusta naman experience ng workshop? Na-trauma nga ako di ba? Sabi ko. Bakit? But hindi ko lubos akalain na magagawa ko yun. Pero in all fairness, meron palang nakatagong... Gusto ko i-time ko sa ano mo yan. Gusto ko makita yan. Sana tinago ko na. Pero hindi maganda. Hindi, experience yan, siyempre. Yeah, and congratulations kay Francis Si Direk. Direk Francis Gazer or known as Kiko. Kiko Man. Yes, napaka-successful na workshop. Ayun. And recently, meron din silang mga nominations, no? Para dun sa, Reel? Parang iReel na awards, ganyan. Wow. Yung tahan-tahanan na film nila na nominate, yung isang child actress. Kalimutan ko yung pangalan. Tsaka parang na-nominate din ata yung, Pati, the film itself. Tsaka yung tilamsik sa Apoy. Apoy. Maganda yan. Napanood ko yun sa Nominate din si Direk. sa YouTube. Gusto ko makita sa susunod na film niya, ni Direk Kiko Man si Parang bagay sa kanya yung yung Pubs kung nakita mo. Cameraman lang ang Hindi. inaplayan ko parang nakikita ko na visualize ko kapag pinanood ko siya para siyang gang boss, Alam mo gang yung- leader. Alam mo yung reaction ni Direk Kiko nung umarte na si Rage. Sabi niya, hindi ka pala pang cameraman. Parang Isa ka pala sa Cameraman lang po yung All inaplayan out. ko. all out. May iba yung natin gusto ko palang before anything else gusto ko palang batiin ng isa sa ating kapetok Yes. dito. Yeah. sa maligayang karawan. Thank you. Happy Ni Box. birthday, Box. Thank you. So, yun po, magiging 31 years old po. 19? 31. Naintindihan na namin yun. Nung age sa to, no? 31. Ayun, Yeah. maraming salamat for another year sa ating Panginoon. Thank you for giving me another year. Yun. And then, yun nga, our partnership with the Kiko Man's film. So yun, tuloy-tuloy na po ito. We already have secured our partnership. So, pumunta na tayo sa
Kumusta yung ano niyo, yung mga, di ba, lagi mo nababanggit yung org niyo ng mga teachers? Dahil, Yun nga. So yung mga, I'm currently heading po an organization of teachers dito sa United Arab Emirates. We're a total of 400, and then hindi lang po mga teachers, we're also helping out teachers, or rather aspiring teachers who have not gotten their license, their PRC license. So we hold reviews and all those stuff. So yun, maraming natutulungan din namin in terms of application, lalo na yung mga yung in demand ngayon, yung SPED. Marami akong mga aspiring teachers na may masters na ng SPED, and then they're looking for schools na may SPED. At ikaw din, Cubs, di ba? Ano ka rin? Graduate ka rin ng education. Yes, sa secondary education. Yun, may ano din ako na yung nabanggit ko nga kanina, may kaibigan din akong SPED teacher dito, si Ma'am Jasmine. Yun, kinikwento nga niya, iba yung the way na turo sa SPED sa so siyempre kailangan mong mas maging creative dun sa sa pagiging SPED teacher mo. Kumbaga sa pagiging teacher, medyo challenging na what Sobra. more, di ba? Kung merong mga special needs din yung mga... At saka ngayon nag-change na po talaga yung landscape ng academe. So ang mga schools ngayon, not only in the UAE but in the entire world, it's becoming more inclusive rather. So parang yung may mga people of mga students of determination, yung mga may special needs, nai-include na sila sa classroom. Yes. And I think ang guest natin today will enlighten us more of that inclusion. And just to clarify pala sa mga, hindi ko alam kung sa Pilipinas gano'n ang pagkakaalam nila, pero dito sa UAE is for people with special needs, ang tawag natin is people with determination. Hindi ko alam sa Pilipinas SPED, diba? SPED lang yung nakikita ko dun sa dating high school na pinag-aralan ko. Okay. Ayan, so nag-invite kami nga ng isang special education teacher to get to know more about the yung paano yung buhay na sa pagtuturo ng ng mga bata na may special needs. Ayan, so pakilala po natin ang ating guest ngayon, si Miss Ma'am Cristel. Cristel Villaros. yeah. Ayan po. Welcome po sa Petos. Thank you po for inviting. Ayan. Ang pretty ni Ma'am Cristel. Konting ma'am, isang intro, konting brief tungkol po sa inyo. Saan po kayo sa Pilipinas at kailan po kayo nag-start na magturo dito sa UAE? Okay po. So, I'm Cristel po. I'm 31 years old. I'm from Bacolod City po. City of Magkaedad. Smiles. Magkaedad po kami. Maranda siya sa'yo kasi magbe-birthday ka pa lang. So she's from Bacolod. Bacolod. Walang doon yung inasal, di ba? Opo. Bacolod, Inasal. Sarap Yes. Opo. So from Bacolod, dun kayo unang nagturo? Opo, 5 years po muna doon. For SPED din? SPED din po. And then you came here sa UAE when po? 2022 po. Oh, okay. So yung current school mo, yun na yun din? Hindi po. Okay. Dumating ka dito, ma'am, nag-SPED teacher ka na agad o meron kang ibang... Pagdating ko po dito, nasa bahay lang po muna. Sa bahay po ako. Pero nagbibigay po ako ng mga online tutors. Tapos nag-house to house po ako sa mga batang hirap po sa speech. So, yung specialty nyo talaga sa teaching, yung sa special education? Opo, yung Special SPED po education talaga. pa talaga. Nakakatuwa, no? Dati nung panahon natin wala man na ganyang kasama sa curriculum ng isang particular na eskwelahan. Pero the year na nag-graduate kami, siguro 2 years, 1 year lang, nagkaroon na ng ganun sa high school namin lang. It pains to say, no, and please don't hate me for saying this. Dati talaga in our times, ang mga people with determination or special needs, most likely na di-discriminate sila because of so we don't really understand, or people don't understand the struggles na meron yung mga taong ganun, may mga special needs. So batuhan first. Yes. Okay, Miss Cristel, tayo. Sino si Miss Cristel sa likod ng pagtuturo? Yung
yung mga hindi nakikita ng ating mga Okay. manonood. So, si Cristel po ay superwoman. Super. Pagkaalam po nila sa akin. Kasi po, di ba nagtuturo po ako dito, pero nagbibake po ako ng cake, nagkikater po ako ng pagkain, gumagawa po ako ng mga flowers. Yes, may side hustle talaga. Side hustle. Side hustle talaga ang Pilipino. Opo, ganun. Nagluluto ka din ng inasal. Opo, nagluluto din po. Time comes. Parehas Yung tayo. recipe. Parehas tayo. Masarap ang... Matamis na inasal po. Oo, masarap ang bakulod, Oo. bakulod na inasal. Diyan originated si, di ba, yung, Sinasal. pwede bang i-mention? Yung, Sige, brand? oo. Yung Jay? Si Joel Torre. Joel Torre. oo. yes. Yung isa sa mga sikat na mga inasal chain Yes. sa Pilipinas. Nandito na rin sila, they penetrated the market ng UAE. Meron sila sa Algoror ngayon, Algoror Mall. Meron na ba? Meron sa taas. Pag. Hindi pa DCC. Pero pagkakalam ko sa... Meron sila sa food court. sige. Sa food court ng ano. So yun, nagsa-side hustle kayo Yes, for po. all the stuff. You're still currently doing that, ma'am? Yung mga side hustles Yes po. mo? Okay. So sa mga may nangangailangan dyan ng ng pabaon, cakes, ganon. Panghanda, pangregalo. Wala din po. Oo. Tsaka gumagawa din si ma'am ng content, di ba? Yes. Nagko-content ka rin, ma'am? Oo. May napanood ako dun sa isa niyang reels yung anong English ng aso, sabi yata dun sa ano niya. Natawa ako ng tawa kanina. Kanina ko lang napanood. Sabi niya, anong English ng aso, sabi nung estudyante niya. Aw, aw. Aw, aw. Oo. Tapos yung English ng pusa, meow, meow, sabi. Di ba? Ito naman. Ayan. So, yeah, ako na sunod. Oo. 5. May routine. Yun, ma'am. Order. Paano, how did you come up po or ano yung naging inspiration mo na kasi maraming aspect yung teaching, Yes, no? You can be like a math teacher, science teacher, biology teacher, whatever it is. So when you first started teaching, nung pumasok ka sa teaching industry, ano yung naging inspiration mo? Ito yung magiging focus ko, special needs. Was there an experience before that nakapag-decide ka to do this or ano po yung naging drive? Okay. Nung maliit pa lang po ako, meron po kaming kapitbahay na may Down syndrome. Kaibigan ko po siya, si BJ po yung pangalan niya. Tapos naglalaro po kami. Parang kababata. Opo, kababata ko po. Tapos yung bullying po talaga. Same. Dati, nung naglalaro kami, may mga kaibigan kaming mga normal. Tapos siya po yung different sa iba. Yung bullying po sa kanya, napakasakit po sa heart ko bilang kaibigan niya. Yun po. Naging emotional naman. Yes. So, yun po yung naging motivation ko. Sabi ko sa kanya, pagtatanggol kita pag naging malaki na tayo. Yes. Sabi ko, I'll be a teacher. Kasi dati po, hindi naman po talaga focus ng lahat ng teacher yung True. mga So true. Totoo. ganyang bata. Kasi po, siya, hindi pa naman uso dati yung SPED na school. Para ngayon, inclusion. Dati namimix po siya sa mga normal na kids. Example, 30 kayo sa isang classroom, hindi naman yung teacher focus lang sa'yo. Paano yung learnings niya? Hindi siya nakapagsasalita ng maayos, hindi siya Kaya sabi ko, what if, ibahin ko na lang yung, anong gusto ko paglaki ko? Sabi ko kasi dati, gusto kong maging doktor. Pero dahil po sa kanya, sabi ko, I'll be a teacher na lang. Sa SPED po. Yun Dahil po. sa Iba rin yung nabibigay na inspirasyon ng mga, yun nga, yung mga may kaibigan nating special ngayon. Hanggang ngayon, kaya nakakausap mo pa rin si... Hindi na po, kasi naglipat na po sila. sana wala na hindi na Ano sila. pangalan, ma'am? BJ po. BJ. Yes. Shout out. Shout out Hello, BJ. kung nasaan ka man. Opo. It's really inspiring no, at a young age that naisip ni Ma'am Crisel and na-inspire siya sa kapitbahay niya that one day, isang araw, Pagtatanggol ko yung mga kagaya mo. Tama naman. Your turn. Yeah. In order na. Order nga, para may tayo. Ito ma'am, kasi 'di ba sa ating mga educator, sa ating mga guro is masyadong parang challenging na talaga. Opo. Even sa mga normal classes. Paano niyo na-handle ma'am or paano mo na step up yung sarili mo sa pagtuturo sa mga SPED? For me po, kailangan po talaga ng 1 million na patience. Yes. Yung pasensya mo dapat mahigit pa sa mahigit. Mm-hmm. Tapos yung love mo lang po sa kanila. Kasi
iba-iba naman po yung mga bata, iba-iba. Meron pong matatalino na special, meron din pong hindi naman masyado. At yung pinaka-challenging po sa lahat is yung attitude po nila. Kasi dito, sa example, sa Pilipinas, sa Pilipinas, masasabihan mo pa, ay makikinig sa'yo. Dito, lalo na if ibang sabihin ng ganyan, pag sabihan mong isang beses, hindi pa makikinig yan. Sasagot pa sa'yo. Pero, unti-unti mo silang ipapa-understand na I am your teacher, you need to respect me. I am also here para i-guide ka. Tapos, it's not easy po na maging teacher sa kanila kasi nanghihit po sila. Nanununpok ng kapal mo. Nambabato. Lahat po. Kaya po neto, ayan po. Meron po akong tinahi po yan kasi ginunting Oh po. my. So, Pero ano is- din pala. Diba? Pero still, Dangerous. Po, kasi po, pag nagtatantrums po sila, minsan hindi po nila kasi mapipigilan yung sarili nila. Kung ano po yung mga nakikita nilang bagay na dyan, example, ruler, pag ginanyan ka, anong gagawin mo? Pipisilin mo, hindi naman pwede. Pwede ba? Dapat, sige lang, dapat may pasensya lang talaga. Pag wala kang patience, hindi ka makakaturo ng SPED. Yun lang. Dapat marunong ka rin mag-self-defense. Yes po. Kasi kailangan alisto ka. Pag meron lang dyan sa likod mo, tabi mo na lahat ng mga gunting at saka Yun yung mga bagay-bagay that people don't see or the things that are left unseen, no? Yung una, yung patience, yung pasensya ng isang SPED teacher towards dun sa estudyante. Pangalawa, yung physical na mga bagay na maaaring mangyayari, Yes po. which wala kang kalaban-laban, no? Napaka kahanga-hanga. kasi tingnan mo na box. Ako kasi na-try ko na nagturo ng 1 year sa senior high noon sa sa private school sa Pinas. Ang hirap ng i-maintain yung pasensya mo sa mga normal na class. What more kaya, di ba, yung nasasaktan ka, yung hindi ka pinakikinggan, di ba? Ang hirap noon. ako nga undergrad din ako ng secondary. Education. So we are all educator. Sa mga teacher pala tayo. Undergrad din ako, hindi ko natapos. Kung siguro natuloy yung pagiging teacher ko, malamang nakakulong na ako ngayon. Given yung profession ko. Well, actually yan yung parati kong kasi I come from a clan of teachers din, mother, grandmother, sister ko, brother ko, teacher. Pero ako, I never really wanted to become a teacher. Always ko nga sinasabi sa nanay ko, siguro kung magiging teacher ako, baka nakakulong na ako. Kasi mababa yung pasensya ko. But just later, nung I was given a chance to lead a group of teachers and I get to understand, parang nakuha ko na rin yung patience nila. So, Saan ka, ay sorry. yun. Saan ka, yung kunwari, dumating na ba sa point na sobrang sagad na sagad ka na? Saan ka humuhugot ng pasensya mo? Kay Lord po, Lord, guide me. Hindi naman po, kasi sa akin, mag-11 years na din po ako nagtuturo. Wow. Opo. Wow. So, kahit po minsan punong-puno ka na po, hindi ka nakikinig, gusto mo na siyang... Pero sinasabi mo, ay mahal ko to. Dapat, pinili mo yan, ayan. So, hindi naman po sinasabi na wala kang choice. It's your choice po. Kaya kahit ano pang gagawin, kahit humandusay dyan siya, kahit pinagtatapunan ka ng mga, alam yung wooden blocks sa ulo mo, may mga bukol ka dito, bukol. Wala lang po. Okay. Meron kang yung parang may ginagawa ka para yung yung breathing exercises. Coke po. Yung Coke lang talaga po na malamig. Yun nga sanang itatanong ko is ano yung parang safe place mo or gawain mo every time na yung umaabot ka na sa puntong parang nasa peak ka na, nagigil na. Paano mo ba sinusurpass yan? Pumupunta ka ba sa gilid or ano yung mga usual mong ginagawa? Okay. Example po, pag hindi mo na talaga mapigilan yung sarili mo, pumupunta po ako sa CR. Oh my. Tapos, ano ba? Tapos, sinisigaw ako doon. Minsan, umiiyak ako. Kasi, minsan talaga, nasa point ka na, ano ba, kaya ko pa ba to? O kaya ko pa bukas? O kaya ko pa sa susunod na araw? Yun po yung mga unang weeks ko po dito sa UAE pero after, bilang SPED po. After ilang months po,
kahit po napupuno na po ako, so okay lang din po. Oo, parang- Oo, hindi mo na iniisip na problema ba sa akin ng bata na to? Wala na po. Parang kaliwali. Kumbaga matutulog lang sa reset na naman. Kinabukasan bago na naman. Kasi ma-share ko lang dati sa work ko sa Pilipinas, sa call center, mention ko na lang, Convergys, yung account namin Sprint. Sprint yung pinaka-stressful talaga na account. If nagtatrabaho ka sa Sprint, you're considered parang immortal. Veterans. Oo. So, dun sa loob ng meron kaming tinatawag na stress tube. Ano siya, bilog na makapal na salamin. Oo. Kapag hindi mo nakakaya, papasok ka dun sa Soundproof, ganun. soundproof. Oo. Papasok ka dun sa stress tube, tapos pwede kang sumigaw dun. Talaga ba? Ay, ganun Oo. pala. Meron kaming ganun sa floor. Tapos labas ka ulit, reset. Ayun nga, sinasabi ko. Yun na. Reset. Dapat suggest mo sa inyo yan. Oo, meron kami na rice work. Tapos Lahat ng mga nagtatrabaho sa Convergys na may account na Sprint, alam nila yan. Kasi it's all Talaga? over. Oo. May Galing. mga stress tube kami. maganda yun. Magandang idea. O kasi kapag sumigaw ka sa CR, tapos may nakarinig sa'yo, kala pa, napapag mo, di ba? Oo, kasi yun nga, same as sa work ni Ma'am Crisel, nireprimand niya yung feelings niya eh. Oo. Kahit galit na siya, hindi pwedeng kasi may bawal. Ganon din sa Galing. previous work. Ayan. So, Miss Crisel, ano yung, para sa opinion mo, ano yung pinakamalaking misconception ng mga tao sa pagtuturo sa mga batang may special needs, sa mga batang may Down syndrome, na yung gusto mo is parang mawala na lang sana, na mawala na yung misconception na yun ng mga tao? Okay, so sinasabi nila na pag nagtuturo ka daw ng SPED, hindi na yung mga batang nagtuturo ka ng mga batang may Down syndrome, hindi gaano kalaki yung attention span nila, yung learning span nila. Sinasabi nila, ay, sayang lang tinuturo mo dyan, mawawala din naman yan pagkabukas sa utak nila. Pero dito po, experience po, meron po akong 4 na estudyante last year na matatalino. Yung sinasabi nga nila, ay, hindi, pag tinuruan mo yan ngayon, mawawala din yan. Liyan po yung sinasabi nilang lahat. Halos lahat po sila. Pero, pag tinignan po natin, meron po akong estudyanteng matalino na mas mahigit pa yung talino nila kaysa sa normal na bata. Okay. Meron nga ako minsan flashcards ng mga fruits. Yung prutas na hindi ko po kilala, alam po nila. Oh. Yung animals naman na hindi ko kilala nila. Yung mga flags, yung mga presidente ng kahit saang lugar, alam po nila kahit teacher ako Admit ko naman hindi na ako ganun katalino, hindi naman lahat alam ko. Pero yung batang may Down syndrome po, grabe po yung utak nila. At grabe po sila, yung memory po nila. Super po. I'm happy to say po na meron po akong isang Down syndrome na student na nasa regular school na po. Ay, wow. Oh, nice. At saka mayroon na ngayong, may nakita ko sa social media na merong isang restaurant na lahat Yes po. na nagtatrabaho is mga Sariga po. may Down syndrome. Yes po. Oo. Kalimutan ko, hindi ko Cafe 21 po. Cafe. Mabisita nga yun one time. Po, doon po yun sa Riga. Yung gumagawa po ng cookies nila is mga estudyante po namin. Ay, talaga. ba? Opo. Mapunta nga. Oo. Pwede ka dun, Cabs. Baka kailangan mo ng trabaho. Joke lang. Actually, mas matataas nga ang retain ng mga may Down syndrome. Oo. Yun yung hindi alam ng mga tao. Mas madali silang nakaka-memorya at yung retain. Yes Oo. po. Baka mamaya, mas magaling pa magluto sa'yo yung... Kaya pa Tapos hindi po sila yung mga batang nagtatantrums, hindi po sila ganun. Kasi meron po tayong ADHD, autism, Level naman yan. yung level, opo, tapos hindi sila yung iyak. Gustong-gusto lang nila yung paulit-ulit na tanong. Example po ngayon, nakita ka po niya, Teacher, did you watch Spider-Man? Yes. Maya-maya po, after 5 minutes, babalik, Teacher, did you watch Spider-Man? Ay, paulit-ulit hanggang matapos na po yung klase niyo po. Hindi, tsaka yung sa mga kapatid nating mga may Down syndrome, parang nag-step up na rin sila ngayon. Like, nung sa movie na yung may movie na dalawa silang partner na parang mag-boyfriend, girlfriend sila na Down syndrome. Then siya yung naging best actress sa 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 diba? film festival. Totoo siya, totoo. May Down Oo, syndrome. totoo talaga. Parang meron siyang tinalo na isang actress din na sa sa voting. And then meron akong napapanood na 3 yun nga, same na may Down syndrome, nagba-vlogging sila, cooking, like
Yung parang nakakatawa Opo, sa sila. Instagram. Nakita mo yun? Opo, opo. Akin na, tutulungan kita, sabi nung isa. Tapos, mali yung kuha mo. Itong dapat ginagamit mo yung may kahoy na sandok. Ganyan yung tutulungan ba? Parang nakita ko na nga yan din. Tapos ang gusto ko sa kanila yung konting bagay lang pero ang laki ng appreciation nila. Yung wow, ang galing mo, gaganon sila sa'yo. Yung makakasawa nila. Okay. Yun lang. Ito naman, Prisel, sa ibang side naman tayo. So, you're here in the UAE. Paano ka ba shinape ng UAE sa aspeto ng pagiging teacher mo? Pag i-compare po natin sa Pilipinas at dito po, sa Pilipinas, hindi ka masyadong ina-appreciate. No, perfect. Yung mga ginagawa mo doon is, okay. Alam na namin yan. Okay na yan. Kasi doon, pag tinuruan mo yung isang bata, pag sinabi, ay hindi pa rin niya alam to, yung gantong word, hindi niya pa alam basahin to. Kayaan mo na, next time na lang ulit. Dito, kahit sound lang, kahit sabihin niya, ang example, tuturo mo letter A, binidyo mo yung bata kasi kailangan din ng parents dito ng video para makita nila yung progress ng anak nila. Kaya, what letter is this? Letter A. What is the sound of letter A? Pag ganun lang, Diyos ko, yung parents pang gaganyanin ka na. Yung appreciation po dito Iba. ay nagmo-motivate din sa'yo bilang isang teacher. Ay, gagalingan ko pa kasi may napapasaya akong parents. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Halos lahat ng mga estudyante mo, kahit konting progress lang, pero yung appreciation po dito, grabe. Hindi lang sa mga parents, lalo na sa mga school heads nyo. Oo. Sa school mga aspect kasama naman, nyo. Ma'am Crisel, in terms of mental health ng mga teachers, mas okay ba dito sa UAE? Dati kasi sa Pilipinas, nagsasapawan kayo. Yung parang ipupull down ka ng iba mong kasama. Hindi naman lahat Example lang. Dito naman, nagtutulungan kayo. Example, ibang lahi po yung mga kasama ko. May Jordanian, may lokal, may Egyptian. Hindi po yung parang, may kasama din akong Pinoy. Imbis na hilahan kayo pababa, nagtutulungan po kayo. Example, uy, your idea is nice. Can you help me? Can you teach me more about this? Yung kinukuha din yung insights mo, kung paano mo sila tulungan, paano nila i-guide yung mga kids nila. Ganun naman po sa school. Kaya wala kang emotional kahit ano dun sa school. Nagbibigayan ng mga practices. Ang maganda, no? Kasi sa hindi naman sa nila lahat natin, pero Parang ganun may mga politika pa rin, no, sa Yes po. sa eskwelahan. So imbis na nakatuto ka na lang sa pag-develop ng mga po. bata, Pinoproblema mo pa yung sinasabi ng kasamahan. naglalaro ka pa ng Yes. politics, Oo. di ba? Dagdag pa sa isipin mo yung sila. Yun nga sinasabi nila, it becomes a toxic environment pag gano'n na. Yes. Kaya magbago na kayo. Sino? Mabago na kayo. Sino kayo? Meron talaga kami. May kilala ako. May ramdam na ramdam pa rin. Ayun. Si Gabs. Ayun, ma'am, as an OFW po, paano nyo na, ano yung mga hindi nakikita ng mga tao behind ng camera sa pagpo-post nyo, yung smile, yung yung ngiti doon sa camera. Ano po yung hindi nakikita ng mga tao sa likod ng camera na yan? Yung hindi po nakikita yung pagkamis Yung ko. viewfinder. Opo. Yung pagkamis ko po sa mga magulang ko, 4 years na din po ako di nakauwi. Wow. Ay, Ba't naman? Kasi po dapat uwi kami ng March kasi retirement ng mama ko tsaka po 60th birthday niya. Kaso nga, ito nga yung nangyari. Opo. Kaya na i-cancel po. Tapos yung palipat-lipat po ako ng bahay. Napakahirap po. Example, galing po dito sa Alnada, lilipat na naman sa ganito. Para po akong NPA dito. Yun po yung pinakamahirap na part kasi hindi naman masyadong malaki, hindi naman tayo milyonaryo dito kahit sinabi nating special education teacher ka. Ang hirap din po kasi magbayad ng rent. Mahal. Yung rent po mahal. Yung hindi pinalakikita, example, sa videos ko, tawang-tawa lang ako dyan, di nila alam, minsan umiiyak ako, ano ba, ano ko babayaran to bukas? Pero yung mga ganong experience po nagmumul din sa atin bilang isang tao na Tuloy lang, laban lang. Laban lang. At pagpatuloy lang yung mga extra side hustle, ganun talaga. po. Yung patunay na nabubuhay talaga tayo. O problema tayo. Actually, lahat ng mga OFWs share the same stories.
Sa lahat ng guests natin na nandito, di ba? Siyempre wala naman sa Pilipinas pala. Oo. Nandito lang. Sa lahat ng guests natin yan ang lagi sinasabi, yung rent talaga. dito sa Sobrang mahal ng cost. Sobrang- Grabe, Opo. sabi. Try mo dun sa amin banda. Saan yun? Sa next mong NPA. Doon sa sa amin, hindi ko pinopromote yung area pero mura doon. Mura dun. Sa siya. Makakahanap kayo ng room, isang room talaga, as in room. 1 BHK. Hindi, room lang. Studio. Mga nasa 1,300. Eh, All in na yun. Oo, 1,300, 1,500. Saan yun? Sa Alnada, Sarja. Actually, magkalapit lang tayo. Sa Sarja. Oo nga, Oo. meron kami Tatawid nakita ka lang. doon. May studio nga doon. Merong 1-2 studio na siya. Oo. Kaso nga lang yung papuntang Yung- school kasi dapat 7 nasa school ka na. Pero may school bus na. Kasi, Wala po kami school bus. yun lang. Pero, sa area kasi namin, tatawid ka lang ng tulay. Dubai na. Nasa ano lang kami nasa Doon sa Sahara Center. Sahara Center? Oo, explore mo lang okay. doon na area. Ayun, nakapag-promote tuloy ng area. Area lang. Try nga natin. Oo. Tsaka, since nag-promote na lang tayo, konti lang. Misconception, sabi kasi nila pag ganun ma-traffic and all, hindi po actually. I've been there for 9 years. So, okay naman siya. Sa ano lang siya kasi, sa Bungat. boundary lang siya ng Dubai at saka Sharjah. Bali, isang hakbang lang, isang tumbling at saka dalawang dalawang split. Oo. Dubai na. Ay, binigyan mo na naman ng idea si ma'am. Baka maglilipat na naman si ma'am. Oh, hindi. Kung it's going to be naman for For long term. lasting na. Long term. Kasi ako nung pumunta ko sa area na yan, sabi ko, Sarja, ang layo. Ganun. Hindi ko umabot talaga ako 9 years doon. So nabanggit mo kanina yung appreciation ng mga parents, family ng mga students. Bilang teacher, ano pa yung hinahanap mo na pwede pang i-improve doon sa support nila? May kulang pa ba na gusto mong mabago? Sa mga parents naman po dito, minsan meron pong parents na hindi nila accept yung kakayahan ng mga anak nila. Minsan, di nila din accept na, ay ma'am, yung anak nyo po, meron po siyang Down syndrome, tapos meron po siyang ADHD. Minsan sabihin pa, meron nga Down syndrome, meron pang ganun. Nagsabay. no? Opo, pinagsabay. Pero, yun lang nga po yung hinihingi lang po namin sa mga parents. Kasi, hindi naman po lahat okay. Yung mama okay, yung papa hindi. Meron po akong isang estudyante na yung mama niya, mahal na mahal po siya, yung papa naman niya, di po siya accept. Kasi ganyan siya. Tapos, kaka-transfer niya pa lang sa school namin last year. Yung daddy niya talaga, sinasabihan na hindi na siya progress, hindi na siya ganun. Kasi, di naman siya mautusan. Di din siya makapagsalita ng maayos. Tapos, after, hindi nga po inabot ng 1 year, yung mga 6 months, unti-unti po siyang nag-learn. Tapos, ayun, naging masaya din ako bilang teacher kasi yung papa niya na naghahatid sa kanya sa school. Naging proud na po siya. Tapos, pumupunta din po siya sa mga school events na. At least, di ba? Yes po, opo. Dati, yun ang problema kasi yung meron talagang parents na Hindi nila matanggap. opo, hindi nila matanggap. Yung acceptance lang po, yun lang hinihingi natin sa parents. Acceptance and support lang din po nila. Kasi, pag may program, pag wala yung papa mo, mama mo lang, syempre, yung mga bata, yun nahanap talaga where's mama, where's papa? Pero ngayon po, ay sobrang tuwa po namin kasi both parents na po Nandun nandoon. na. Dati yung nanay lang. Dati yung nanay lang. So, yun, Cubs, effort lang. Basta tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo Ma-accept din ng mga parents. Ma-accept din ng mga kapitbahay. Aray ko Tawa ka. Ayun. Meron po ako actually nakita dito, Ray, na parang mga dalang accessories or accessories ba to? Or mga tools Pinanggagawa ko po yan. ni Ma'am Crisel about can you tell us more about this Okay po. accessories po? So, ito po, tawag po natin itong fuzzy wires. Fuzzy wired. Ayan. Ayan po. Pwede mo siyang i-twist-twist o pwede nyo pong hawakan. Ayan po sa isa. Cubs, mag-practice ka. Pwede bang gawing buhok to? Fuzzy wire po. Parang yung yung, alam mo yung pag nag-field trip ka nung bata, tapos may mga nagbebenta sa SM ng mga, yung mga parang bulate na yung gumagana. Kinakain ba? Ay. Tsaka yung pinipitik-pitik na Kala ko jelly. Hindi, parang meron sila nilalagay na nylon na hindi mo makikita, tapos parang pinapagalaw. Gawa mo to, ma'am. Eto po. Gawa mo to.
Ay, Ito wow. po, yung fuzzy wire, binibenta lang po to sa Temu, tsaka mga dikdik, mga ganun. Okay. Oo. So, ito po yung mga gawa niya. Ikaw gumawa nito, Ako. ma'am, or estudyante? Ako po. Okay. Ito po. Ito naman po, crochet po yan. Yung ganun-ganun. Yes, Ano, ayan. ganda. Gamit po nito, makakagawa po ng flowers. So itong mga props na to ma'am, dinadala mo sa school. eskwela? May mga, sa school po namin, meron po kasi kaming vocational sa mga lalaking bata. Tapos meron kaming school sa mga maliit na bata. Sa malaking bata, nagtuturo po ako ng art. So ito po yung tinuturo ko sa kanila. Pero ma'am, pwede mo itong gawing negosyo. Nagbebenta po ako. Ah, okay. Sa Instagram po, Facebook. Saka yung marami yan, bouquet. Yung bouquet po, Bouquet, bouquet. mabili po siya nung Valentine's. Nako. Oo, no? Ito kasi Iba't lasting. iba ako nung Paldo Valentine's. ba? Paldo. Paldo po. Maganda to, hindi na Hindi nasisira, pwede nyo pong i-display. Hindi namamatay. Tsaka pwede itong labhan, no? Di, tsaka pag nag-away kayo ng asawa mo, Yung paso. tigas eh. Ayun po, Ayaw tumigil. sa mga nangangailangan ng Pwede ganito, ba? events or wedding or kung ano man, yan. You can just message So, ma'am. isa to sa mga side hustle mo. Yes po. Pero matagal ginagawa to Oo, at Ito saka pa po, ginagamit din to ni Ma'am stickers Crisel. po. May mga stickers din siya. Ako din po gumagawa niyan. Uso ba dito ma'am yung kapag nakasagot yung estudyante mo, tinatatakan mo? Yes po. Mayabang ako kung may ganun Ito, na dati. cellphone, ay, Phone keychain. holder. Tapos ito naman po, Patingin gamit ito. po din yung resin. Raisin? Yes. Gawa niya rin po ito. Po. Okay, cute. Grabe nga stick ni ma'am yun, no? Tsaka yan. Mga key. Magkano po yung isang ganito? Mga ganyan 10 po. Ito 5. Wow. Tinuturuan mo yung mga students mo, ma'am, Yes, on po. how to do this. Yes, Diba? po. Parang, ang ganda. Pwede ba mag-enroll? Pwede. So, ayan po, sa mga gusto ng mga ganitong kind of items, keychains, flowers. So, i-ano natin sa Stickers. Facebook page mo, Yes, Miss, doon nakikita. Yes. So, ililink natin yung page ni Miss Oo. Check nyo lang po sa description below. Iba pa ba yung ano, yung page mo tsaka yung personal? Yes po. Okay. Kasi nag-search ko si ma'am, Crystal Villarut, Yes, no? yes po. Yun yung page or yun yung personal Yun yung mo? personal po. Okay. Doon po ako nagpo-post ng mga educational. Doon ko nakita si anong pangalan nun? Si yung, Biboy. Biboy. May asa ka, ma'am? Hindi po. Yung ano ni ma'am? Bib, anong buong pangalan niya? Biboy Enriquez. Bibo Hot Babes. Si Bibo Hot Babes. Parang ang ganda dito nito. Oo. So once again mga Yes, mga kapeters. kapetos, check niyo po sa description down Ay, below. letter, oh. Meron din siyang Pwede kang magpagawa ng personalized na, ano. Oo. Tapos mga bouquets din po ng fresh flowers, meron din po ako. Ayun. Kaya nag-aaway kayo ng mga girlfriend, nag-jowa niyo po. pwede. Yan na. Yes, pansuyo. Pangsuyo. Florista rin pala si ma'am, no? Kakontak ako sa iyo, ma'am, one of these day meron Sige akong po. kailangan ko ng ganito. Gusto ko yung ganito. Sa susi. Kasi mahilig ako makahulog ng susi. Sample sa ano lang, yung isang ganito mga magkano ang 15. 15 lang to? Opo. Uy, di nga. Opo. Ang hirap gawin nito. Pwede gagawa. Opo. Pwede Ganchilyo ba yan? akong pagawa sa'yo ng bouquet na Pwede ganito po. lahat. Yes po. Okay. Ganchilyo ba yan? Opo. Okay. Sige po. Oh, okay. Kasi si mama nagaganchili din dati. Ginawa niya ako ng jacket Oh? na ganchili. Galing, Oo. galing. Ang laki kasi. Kailangan mo lang ng Bata pa pasyensya ako dito. Kasi minsan nabuhol-buhol po. Yun ang mahirap. Opo. Yun ba yung pangtanggal mo ng stress? Yes Pagka po. gawa ng Opo. mga ganyan. Opo. Di ba parang kung ako siguro, parang lalo ako may stress pag gumawa ako ng ganyan. Kada lang. I-share ko lang si Rage kasi last day, nabivisit siya sa editing. Nag-comment na nag-message siya sa group. So, visit, ibabato ko lang. Ano po, paint lang po yan. Ako lang din po nag-paint yan. Pen Ay, paint. talaga? Opo. Acrylic, no? Apo. May- Artistic si ma'am. Artistic. Yung mo yung detail. Yung between, ito, di ko kaya gawin between lang yan. Hindi ko kaya gawin yan. Anong flower ata ito? May mga Oo. stars. May star. Meron yung stars. So yun po, once again, kung mga kailangan niyo yung mga ganito mga bagay, check on the description below. Ilalagay po namin yung page ni Ma'am Ni Crisel Ma'am Crisel. for your needs. So ma'am, going back po sa topic, na-mention niyo kanina about yung tatay na hindi accepted yung anak niya before then because of your effort and mga pinapakita ng anak niya, eventually natanggap din siya ng nanay. Yes. Aside from this one po, ano pa po yung mga personal experiences mo that made you really stick into teaching students with special needs? Okay.
Meron po ako. Ayan po, nasusunog na. Nasusunog na. Ayan, okay. Sige. So, dati po, meron po akong students na hindi talaga marunong magbasa, hindi marunong maghawak ng pencil. Tapos, isa po yun sa mga nag-motivate po sa akin na, ay, mas gagalingan ko pang magturo. Para po, simula yung bata pa po sila, hanggang maging successful po sila. Kasi, mas maganda po sa feeling na, I mold this child to become a better person in the future. Tapos, yung pagtuturo po kasi sa kanila, hindi po siya isang ganun lang. Sa isang araw po, example, yung lesson namin ngayon ay CVC words. So, buong week po yan, CVC lang kayo. Kasi pag minixan mo siya ng ibang lesson, mawawala po sa kanila. Malilito. So, opo, malilito po sila. So, pag bilang isang teacher, pag nagtuturo ka sa kanila, pag hindi po nila alam yung ganong lesson, kailangan mo paulit-ulit sa kanila. So, naging tatak na din po sa isipan nyo na kailangan mong maging pasensyoso sa pagtuturo sa kanila kahit paulit-ulit na. So, yung nag-motivate po sa akin na patuloy ko lang ang pagtuturo ko sa SPED. Kasi kahit na gaano kahirap, gaano ka bigat, gaano ka problematic yung pagtuturo sa kanila, at the end of the day, you help this child, you help him to learn, you help him grow, and binigyan mo ng knowledge yung utak ng isang bata. Kaya if ever na maging successful siya in the future, at least may naiambag ka sa kanya. Follow up. May instances ba, ma'am, na nag-take place ang separation anxiety? Yung merong estudyante ka talagang napamahal ka talaga ng sobra, tapos by the time na kailangan mo siyang i-let go, go to upper level, Yes po. yung talagang dinamdam mo Yes na nawala po. siya. Yung student ko po na sinabi ko kanina na nasa regular school na po siya. Iyak po ako. Kasi po, pagdating ko po sa school, umuupo din po kasi ako sa mga maliliit na chairs katulad po nila. Hindi mo yan sasabihan, lalapit yan sa'yo, susuklayin ka, ikikis ka, sasabihan ka, I love you, teacher. Dati hindi nakapagsasalita. Ngayon, ikaw na magsasabi, close your mouth. Close your mouth. Pag nag-start po siyang mag-talk po, hindi na po siya Tuloy-tuloy na. titigil. Tapos yung yung sweetness po nila. Kasi iba yung sweetness ng mga batang special. Malamig. Napaka-loving po nila, Tapos pag nakita ka, meron pa akong mga estudyante na half Pakistani, half Pinoy. Alam mo talaga yung Pilipino, yung heart nila. Nakita niya akong nilalagyan ko ng band-aid yung kamay ko kasi ko sa cutter. Tapos akala niya umiiyak ako. Lumapit siya, teacher, it's okay. Not cry. Tapos umiiyak siya. Naiyak na din ako. Bakit ka stop cry? Oo, kasi pag nakikita ka nilang na-hurt, kasi alam nila na I love my teacher. Yung loyalty nila. Oo, tapos isa lang yung mo dito, isa lang yung wound mo, pero yung band-aid mo hanggang lahat ng kamay mo kasi gusto nilang lagyan lahat. Yun lang. So kahit na nag-waste ka ng band-aid, kahit wala naman dito, papalagyan mo na lang yung kamay mo ng band-aid kasi doon nila pinapakita na ay nakinecare ka nila. Yun po. Ang ganda naman. Kamunti ka nang maiyak si ma'am. Kasi kailangan mo pa ng tissue. Ano nga tawag na sa Tagalog sa rage? Nangangalumeta. Nangangalimata? Ewan. Basta, yun na yun. Yung namumuo yung luha. Oo. Yung mga yan kasi, di ba, ma'am, parang hindi sila nahihiyang i-express yung nila, Feelings yung feelings nila. Opo. Kaya ganun na Okay. Nawala ka na. May mga instances ba na may yung mga parents specifically na in-underestimate na yung pagtuturo ng mga special child. Hindi not necessarily mga parents lang. Yung mga taong nakikita yung mga post mo online. May mga instances ba na ina-underestimate nila dahil pag nakikita nila parang napakadali lang, napakasimple lang. Pero hindi mo alam na kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. At paano mo hinahandle yung mga taong ganun? Mga bashers.
So far, wala pa naman bashers. Parang sikat lang, hindi po. Meron po talagang mga side dyan na pag nagpo-post ka, ay, alam ko din naman yan. Meron din talagang mga gano'n na ang dali lang naman yung ginagawa mo. Flashcards ka lang dyan, ang ganyan-ganyan ka lang. Pero in the other side of that videos na pinupost ko po, meron isang teacher na namamatay din sa harap ng mga estudyante kasi kahit naman ilang beses mong i-explain sa kanila, gando sa kanila, meron talagang hindi nare-retain sa utak. So, yung role mo bilang teacher is, you need to retain the knowledge in their brains po. Opo. Kasi sabi nga nila, ay, ang dali lang naman yung turuan, upo lang naman yan, papalaruin mo lang dyan. Ay, no po. Sinasabi nila, pag nag-school daw yung mga bata sa mga special school, pinapasayaw lang, nagpe-play lang kayo, pero sa amin naman po, hindi po. More po kami on learnings po talaga. Kahit hindi po sila gaanong ka-retain makinig, kasi yung attention span nila maliit lang. What's important po is, nagtuturo ka lang po sa kanila. So, ginagawa ko po, nagiging si Jollibee ako minsan, nagiging si Barney. Nagtuturo po ako, naka-costume pa ako ng unicorn. Para makuha ko na po yung mga attention nila. Opo. Tapos, yung mga estudyante ko po, na sobrang attached po sa akin, pag may pumasok na ibang teacher, ay hindi sila makikinig. Pag magsi-CR ka, may papasok na ibang teacher para magstay lang, tingnan sila. Hindi sila po nakikinig. Pero pag ikaw na. Pag ako na Pag pula. pumasok mo si unicorn. Pumasok na si unicorn. Yes. So, tapos, kailangan mo lang po talagang maging artistic, maging creative na teacher para po makuha mo yung attention nila. Kasi po, pag nakatayo ka lang dyan, nagsasalita ka dyan, wala pong makikinig. Wala po talagang makikinig sa'yo. So, kailangan mo talagang maging, maging creative po. Minsan, nagiging si Miss Rachel ka din po. Can you say, mama? Hindi sa'yo, ma'am. Opo, ganun din po yung boses mo minsan sa kanya. Gusto mo, ihagis kita? Ilalabas ko na sana tunay ko. Tunay kong boses. Yung Miss Rachel ka pero masyado kang harsh. Gusto mo, ihagis kita? So ano yung mga sinasabi mo, Miss, dun sa mga, dun sa mga nagsasabi na, Oo nga. dali lang yan. So, sa akin naman po, hindi ko naman directly sabi sa kanila. Yung sa akin lang naman po is, hindi po madaling magturo ng SPED. So, kung iniisip nyo pong madali, well, mali po kayo doon. Try nyo muna bago kayo Yung example, sinasabi, ay, madali yan. Ikaw dito, ako dyan. Tignan natin kung makakaya. Pero hindi naman po sa parang boastful ka po na, ay, magaling akong teacher. It takes courage naman po talaga na maging isang magaling na teacher ka sa SPED. Magaling ka nga, pero wala naman yung pasensya mo or hindi mo sila iniintindi, wala din. Alam mo yung the time na nag-school pa ako sa college noon, di tatanungin, siyempre may mga times na tatanungin Normal school to, no? Normal school. May time na tatanungin ka, anong course mo? Education. Di matalino ka? No. si Kiko Manpil yan. No, saan yan? Hindi, pero yun, ang education kasi, hindi yan na matalino talaga. Halos, hindi naman lahat matalino eh. Pero sa code of ethics at saka sa mga pagtuturo nila, tinuturuan kami kasi paano magturo, hindi paano maging matalino. Yun yung parang na ko sa education nun. How to teach, parang ganon. Hindi yung parang paano maging matalino. Yun yung importante doon. Paano mo ituturo, paano mo i-share yung knowledge sa mga estudyante. Ito ma'am, may tatanong lang ako kay ma'am. Sa dami ng nangyari ma'am sa'yo, nabato ka na, nasugatan ka na, natahian ka na, paano mo na papanatili na kalmado ka, yung continue pa rin kahit na marami ng nasaktan ka na physical, ganyan? Paano mo na-handle yun? The heart in teaching po. Yung puso lang po talaga sa pagtuturo. Kahit po gaano kahirap, itatak mo lang po sa isip mo na, I choose to be a teacher for this kind of kids po. So, kahit gaano kahirap dyan, bahala kayo dyan. Basta, ang mahalaga is, mahal ko yung lahat ko pong estudyante. Kahit gaano bahala sila sa gagawin nila sa akin. Yung, I give my all po. Hindi biro yun, natahi ka din.
Marami po, meron pa po dito, meron pa din po dito, madami pong tahi-tahi. Diba? Di ba? Anong naging reaction nung bata nung after kanya masugatan nung ano? Dito, di sa Pilipinas pa po kasi to, binigyan po ko ng lechon nung Christmas ng tatay. Wow! At least, di ba? Yung bata, hindi, wala po kasi po, hindi naman, yung nagunting po sa akin, wala po siyang Down syndrome, autistic po. So, tantrums talaga. wala po siyang reaction kahit ano. Oo, wala siyang emotion. Binubunggo niya lang po yung ulo niya sa mga dingding. Huh? Pag nagtatantrums. Kaya po yung sa Philippines po, yung mga walls po namin ay may foams po. Ah. Ito Ma'am Crisel, ano, I can really see and feel yung love mo for your profession. So I know one of this day, all of this will come to like ceiling point. Ning tapos ka na in this era of your career. Ano yung magiging where do you see yourself after teaching SPED? Owning another SPED school. Ano ba? Possible. Diba? Hindi natin alam po. Baka sa Pilipinas po, pag uwi po ako, gawa po ako ng charitable school. Kasi po sa Pilipinas, I see. i-share ko lang po, 10 years na din po kasi yung charity ko doon. Wow! May charity po ako sa Pilipinas. Simula po nung college po ako hanggang po ngayon kahit nandito na po ako. Yun ba yung nagbibigay kayo ng pagkain? Yes po. Okay. Dati po kasi sa Pilipinas, meron po akong mga carts po, tsaka stall sa mga sidewalks lang po. Bali po, libre kain doon pag wala ka pong makain. Mga tricycle drivers, mga pedicab drivers, mga ganun. Libre po yung mga sopas po doon. Tapos sa mga, meron din po ako doong mga, alam niyo po yung mga nasa gilid ng dala ng mga may ano po sa utak. Yung mga palaboy. Yung mga palaboy po. Cubs. Palaboy lang. May bahay na ako. May bahay na ako. Nandito ka na sa UAE, hindi na. Wala ka na sa ganung kategory. Muntik na ako na palaboy dito. Yun po, yung mga palaboy po doon na may mga sakit po sa utak, pinapaliguan ko po yun sila, binibinisan, po. Meron po dyan, meron po dyang, may napatayuan na din po kami ng bahay, kasi po, kaya po ni Ryan, pag may mga nakapanood po ng mga taga Bacolod, alam po nila yon. Si Ryan po, ano po siya, napalapit po sa heart ko kasi may sira po siya sa utak. Pero nakikinig po siya sa akin. Alam nyo, kahit makita niya po magagandang sasakyan, binabato niya po ng bato. Hindi po siya nakikinig. Pero pag nakita niya po ako, titigil po yan siya. Sasabihin, ay, nandyan na daw ako. Tapos, titigil po yan siya. Uupo po siya dyan. Tapos, nawala siya sa parents niya parang 16 years ata. Oh. Hinanap po namin, naibalik po siya namin sa mama niya. For 16 years? 16 years siya nawala. KMJS. May story, Ayun, May story. pinost ko din po siya sa Facebook. Tapos, may mga tumulong, may nagbigay po ng mga hollow blocks, may nagtulong din po na patayuan siya ng barong-barong. Ayun po, so nandun po siya sa nanay niya. Tapos yung maganda po pala yung bahay nila sa gilid po ng river. Tapos mayroon na siyang maliit na kubo doon at doon po. Bigay no isang hollow block. Hashtag KMJS, may story po dito. Oo. Yun Mga yung- kapetoks, pa-share po. Yan yung maganda sa mga taong tumutulong. Kasi ngayon, nowadays kasi, may mga taong tumutulong pero may Intention. camera. Sa Yun. Tapos mayroong mga nagsasabi na kailangan ko nito para may patunay ako. Hindi mo naman kailangan. Katulad ni ma'am, ang dami na pala natutulungan. Like di may ba charity natin siya, content creator din siya, pero never niyang ipinost, di ba? Oo, never niyang pinalam. Never niyang pinapangalandakan na may ginawa siyang. Di ba? So, it's actually a great thing sa atin, no? Na-share ni Ma'am Crisel Oo. yung mga good Samaritan deeds niya sa ating mga kapwa Pilipinas. Sana dumami pa ang kagaya mo, ma'am. Thank you po. Okay. Yun nga. So, siguro let's wrap up. Ano yung message mo, ma'am, sa mga students mo in general na sa mga Students, sa parents. mga parents at anong baka may message ka na gustong iparating? Gusto ko lang po iparating sa parents po muna is lawakan pa nilang pag-understand sa mga anak nila. Tapos, progress takes time. Kasi merong ibang parents na bakit ang isang classmates magaling na, bakit yung anak ko hindi pa rin. So, kids have different progress po. Every child is special.
So, hindi naman ibig sabihin pag magaling yung classmates niya, magaling din agad siya. Kasi, iba-iba naman po yung level level. ng ano nila, learnings nila. Opo. So, habaan ng pasensya, maging more supportive sa mga anak. Tapos, yung love nila ay times 20 na lang din po nila. Times 100. Oh, kahit 100. Oh, sige. Tapos, sa mga students naman, don't lose hope. Tapos, maging maigi pang makinig sa teacher. Kasi di natin alam, malay mo sa future maging doktor, lawyer, o kaya Oo ano nga. ka dyan. So, yun lang po. And so, Ganda. Tabs, Hindi, meron akong huling tanong kay ma'am. sige. Ito, inano ko, tapos sinave ko to. Sige. Nasa huli din eh. Hindi ma'am, si Cristel ko ngayon, kung may sasabihin ka sa batang ikaw, ano yung gusto mong sabihin? Malayo na, pero malayo pa. So, sa batang ako, siguro sabihin ko sa kanya na we did it. Perfect. Not perfectly, but slowly. Yan. Hindi mo sasabihin yung lumabas na number sa loto. Ay, ilang araw na sa ganitong taon. Tayain mo tong number na to sa ganitong taon. Ito lang kasi di ba sa pilot episode natin na pag-usapan natin yung mga pangarap natin. Si ma'am kasi, yung pangarap niya na magturo sa mga SPED is ginagawa niya ngayon. Tayo kasi hindi natin nagawa yung pangarap natin, di ba? Yun lang. Actually, originally ang pangalap niya, doktor, pero nung nakita niya yung friend niya, yun parang naging... Change yung Hindi na siya pangarap, parang naging goal. motivate. Sana si BJ kung nanonood siya ngayon, nakikinig siya. Ikaw ang dahilan. Ito si Cristel ngayon, nandito siya dahil na rin sa'yo. Okay. Ako naman ang nagiging hindi message, pero what I learned is that yung saying ni Robin Hood na the end does not justify the means, ma-apply ko siya kay Ma'am Crisel. Si Robin Hood yung may sabi na? The end does not justify the means. Kasi nga 'di ba si Robin Hood yung tinutulungan niya yung mga poor people, pero yung means niya is magnakaw o mag-hold up ganun. Okay. So yung means niya does not justify the end. Kay Ma'am Crisel, yung means niya, yung sinasabi ng mga tao na ano ka lang naman, pasayaw-sayaw lang yung mga estudyante mo, mga clipboards ka lang. Yung means ni Ma'am Crisel, pero it does not justify the means. Narinig rather the end. It does not justify the end. Narinig natin yung mga story ni Ma'am Crisel about yung student na na-accept ng tatay niya, yung student na pumunta doon sa normal class, na yung student na nagluluto ng mga cookies doon sa cafe. Yun yung end ng means na minsan dinadown natin na kesyo nagsasayaw-sayaw lang, flashcard lang, pag ganun lang. So the end does not justify the means. Yun yung application. Nice. At saka kaya dapat tayo yun nga, sabi nga ni ma'am, huwag tayo naghihilaan pababa. Hindi lang naman sa trabaho ni ma'am, lahat ng klase ng trabaho, hindi natin dapat yun na-justify. At hindi naman porket engineer ka, itong isa is janitor, hindi mo pwedeng i-justify kung ano yung ginagawa ng tao. Diba? Yun lang. Let's go to the next Ayan, portion. so punta na tayo sa ating paboritong segment. So meron po kami ma'am, alin ang pipiliin mo? Grade will give you 2 situations, pipili ka lang, you justify kung bakit. Bakit yun ang napili mo? At meron tayong intro dyan. Ayan. Gumawa na tayo ng step. Lagyan nyo na ng step. Dapat magpatulong tayo kay Miss Aubrey. Gumawa ng step. Miss Aubrey, baka Baka naman, opo. Artist na, cameraman, dancer pa. Ayan, so Cristel, so merong dalawang dahil isa kang teacher at the same time is tumutulong ka rin sa mga nangangailangan. Charity. So, ang dalawang options na pagpipiliin mo ngayon sa alin ang pipiliin mo, mas gusto mo bang makilala ng mga tao bilang isang magaling na guro? Or makilala ka bilang isang tao na may puso na gustong tumulong sa ibang tao? At bakit? Kung pwede both. Pero pag isa lang po is maging magiling na guro po. Okay. Kasi po, pag magaling ka na guro, marami kang batang matuturuan at mas marami ka pang batang
ma-develop pa yung mga okay din naman po yung makilala ka bilang may mabuting puso. Pero given na din po kasi yun bilang isang mabuting teacher at magaling Correct. po. Oo, ang galing. Nice. Ikaw. Sagutin ba natin? Hindi. Alan. Actually, yung tanong mo nung nabasa ko yan nung sinend mo. Tinanong din sa amin yan nun. Kung anong pipiliin mo, yung maging magaling na teacher o malaking puso. Actually, hindi ako Pag malaking puso, delikado yan. Hospital ang dating mo. Sa ER niya. Hindi, actually, mahirap talagang sagutin yan. Kasi meron akong mga naging teacher noon na magaling, pero strict talaga. As in, nakafocus lang sa grades, sa improvement nung bata. Kumbaga, syempre meron, sabi nga ni ma'am, may mga different level yung mga IQ ng mga bata. Kung magaling ka, matalino ka, tapos yung bata, hirap sumabay sa standards mo, lalo na kapag mga elementary, high school, ganyan, syempre mahirap din. Kapag mabuti ka naman na teacher, naiintindihan mo bawat estudyante mo. Kaya sa akin talaga mahirap siyang sagutin para sa akin yung ganong Siguro, tema. depende yun sa kung sino yung tinuturuan mo. At saka depende rin kung sino yung tao. Oo, kasi kagaya ng kay Miss Cristel, tinuturuan niya is mga batang may special na pangangailangan. So, tingin ko dito is, kailangan mo ng pareho na magaling kang magturo para ma-develop sila at the same time yung puso mo. Para walang maiiwan sa mga Oo, para estudyante. kaya dun sa hindi siguro pa pwede na magaling ka lang, hindi pa pwedeng mabait ka lang, kailangan mo ng pareho. Both. Tama. Kaya sabi ko nga, mahirap talagang sagutin. Yung kung papipiliin ka ng isa lang. Kung isa lang, Sabi din ni ma'am, gusto niya dalawa din. Di ba? Sa akin, magaling na guro. galing na go. Oo. Kasi for you to be good, you have to pour out your heart into it. Kailangan mong mahalin yung science ng pagiging guro. Kailangan mong mahalin what comes out of being a teacher. Yun nga yung pagiging patient, learning the craft, being acquainted with what is going to be a good teacher. Pag nandun yung puso mo sa pagiging teacher at naiintindihan mo yung mga processes and what comes along with it, yung patience, yung paghihirap and all, you would be able to love the people you're teaching. So, it's synonymous to having a big heart also. Ganun. Ako hindi ko nasasagutin dahil hindi naman ako teacher. So, siguro, yun. Yung nasabi ko na rin na siguro para sa akin dahil, basta. Yung maging mabuting puso siguro dahil hindi ko pa naman na-experience paano maging teacher. Siguro doon na ako sa pagiging mabuting puso. Idaan mo na lang sa ibang bagay. Yung pwede naman sigurong tulungan mo sila in a different way. Ipaubaya ako na yung pagtuturo sa mga magtuturo. Pabaya mo na lang kay Sweet. Kasi yan di ba, sa high school, pitong subject sa isang araw. Bahala lang sa anim sa Baka kasi yung sinasabi mo kanina, yung kay Miss Rachel na gusto mo hihagis kita, bakit sasabihin ko? Wala. pero Miss Rachel. Miss Rachel. Masyadong harsh lang. Ay, gusto mong ihagis kita. Ganun. Gusto mo sa balcony? Ayan. So, maraming salamat, Miss Cristel, sa pagbisita. Baka may gusto kang batiin. Shout out. Shout out sa pamilya ko sa Bacolod. Hello po. Pangalanan po natin yan. Sige po. Hi po sa family Villarus at sa Mori family and sa mga friends ko. Villarus, di ba may na Villarus? Merong Villarus Housing. parang money something na padala. Di ba yun? Pawn shop? Villarus pawn shop? Liwalyer. Luwilier yan yun. Luwilier yun talaga. May narinig akong Villarus na. Never mind. Ayan. So, yun po. Sa pamilya dyan, Miss Cristel Hello sa po. Bacolod. Baka naman, baka kami ng original na Inasal. Authentic Inasal. Pag uwi po namin, uwi kami this summer po. This summer. Oo. Dadala po kami ng inasal. Yan. July yun. Apo. Congratulate ko po yung nanay and tatay ni Ma'am Crisel for raising up good. sige nga nila, they brought her well. Yung ganon. Such a very lovely person, a good heart, big heart. And yun, ang dami naming natutunan at na-inspire
Yes. At yung sa mga gustong mag-avail ng kanyang mga Yes. magagandang arts and crafts Ayan po. dito. Ayan. Paano ba mag-advertise? So, Yung- i-post natin yung link. This- Ito maganda to. As in, super Anong cute. pangalan ng ano mo, ma'am? Lakbay Cristala, Dubai. Lakbay Cristala. Ay, oo, nakita ko yan. This product is brought to you by... Lakbay Cristala. So ito meron siyang keychain. Stickers. May Etsy ka rin. Sana gumawa ka rin ng Etsy para international. Di ba? May mga international ng clients na lalo na yung mga sticker. Maraming bumibili ng stickers sa Etsy. Ito eh. Mga kapetok siguro hindi na justify ng video yung ganda ng product. Ilapit natin. Pero hindi kahit pero sobrang detalye po talaga niya. Sobrang ganda. I swear. Lalo na itong malaki. Itong malaki marirekomenda ko sa magjowa. Lalo sa... Ilapit mo sa camera. Ayan. Ganda ng kulay, kulang-pula. Hindi nakikita sa... Yan. Ayan. Maganda siya. Effort. Ito marirekomenda ko to kasi pag nag-away kayo, pwede mong niyampas talaga. As Actually, bigay mo sa jowa mo tapos hihahampas niya. Bigay mo kay Janet. Kumusta na si Janet? Okay. Bigyan mo nga ng episode si Janet. Okay, gaganon Hintayin natin si Janet. Maghanap ka ng Janet na pangalan. Okay, Crescent Moon. Sailor Moon. Pwede din itong sa mga pageant. Ito yung bibigay mo doon sa mga nanalo. Sa mga Uy, nanalo. natanggal. Ay, sorry. Sinira mo. Gumagawa po ako ng bouquet, binigay po Sailor Moon, ng Dubai Moms at ako doon sa night market. Yung Doon sa... Ay, yung pageant ng Oh, mga parang nanay. pageant, Oo. Galing. Maganda yan. Hindi namamatay. yung pwedeng flag. i-display. Pwedeng i-display. Ayan. Hindi na mamatay pero yung jowa mo mamatay. Pag hinampas mo. Dalawa po kami ng kapatid ko yung gumagawa nito. Ayos. Yung kapatid ko po pala, last year lang po siya dito. Nasa school ko na din po siya nag-work. Chef po. Wow. Chef. Apo. Chef. Baka kailangan nyo na siya, no? Tagalog doon para makalipat Hindi nila need the Filipino food. Baka siya pala yung magluluto ng inasal. Mga bata lang, hotdog lang yan. Pancakes. Or yung Oo. pancake. Baka siya yung magluluto ng inasal. Okay, di ba nyo sa akin yung recipe? May own recipe din naman ako. No, usap na kayo Ano after yung parang that. nakalagay sa sticker? Mga Be nice to motivational yourself quotes po. today. Okay. Tingnan mo. Mga inspiration. Ano ba? Be nice to yourself. Ba't iba yung basa ko? Gusto mo hagsita? Kumusta na si Janet? Ganun. Aray So, ko. abangan nyo po. Oh, Mag-like and subscribe na po kayo Yes. sa YouTube namin, sa Spotify para Peto. ma-notify kayo kapag i-release na namin yung episode na guest si Janet. page mo. Lakbay Cristala. Tsaka kay ma'am Lagay natin page sa niya, description. Lakbay. Anong spelling ng Cristala. Crystal? K-R-E-S-T-A-L. Cristala po talaga. Cristala. K-R-E-S-T. S. Yung kay Juday yun, no? Judy, Tawag po kasi ng papa ko sa akin yung Cristala. Cristala. Baka kakawig mo si si Juday. So yun mga kapetok. Maraming Thanks for salamat sa joining us panonood. today. Hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod. Paalam. Bye.